Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali po, Popoy at Bea. Binabati ko na rin po yung mga taong nakikinig sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Melody. 28 years old at isang accountant sa isang construction firm. Sisimulan ko ang kwento ko sa naging takbo ng love life ko. Hindi naman sa pagmamaganda, pero bata pa lang ako ay may mga nanliligaw na sa akin. At lalo silang dumami nung nag-high school na ako. Naranasan ko pa nga yung may makikita na lang akong love letters o di kaya mga bulaklak at chocolates sa upuan ko. At isa nga sa pinakamasugid kong manliligaw noon, si Aaron. Sinagot ko siya, dala na rin ng pangangantsaw. Siyempre bilang bata pa ako noon at marupok sa pag-ibig, ginawa ko ang lahat para maging maayos ang relasyon namin. Pati sarili ko, binigay ko sa kanya. Umabot naman din ng 5 years, pero nag-break din kami nung college. Masakit ang lahat para sa akin kasi hindi ko akalain na lolokohin niya pala ako at ipagpapalit sa ibang babae. 2 years din akong nag-move on noon hanggang sa nakilala ko si Eric na sobrang gwapo at gentleman. Niligawan niya ako at naging kami. Masaya naman ang relasyon namin hanggang sa unti-unti nga kapag nababanggit ko yung tungkol sa kasal o yung about sa future, parang nag-iiba siya. Palaging take it slow ang sagot niya sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang magtampo kasi parang pinararating niya na hindi siya handa to settle down with me. Hanggang sa nung kasagsagan nga ng pandemic noong 2020, lalo naging malabo ang relasyon namin. Hindi na kasi kami madalas magkita. Madalas din kaming mag-away dahil nakukulangan ako sa effort niya na makipag-usap kahit virtual lang. Sabi niya, hindi raw kasi siya sanay sa ganun. Ang gusto daw niya yung nakikita niya, yung nakakasama, at nagyayakap niya. Hanggang sa isang araw, binisita ko siya sa bahay nila para i-surprise siya, pero ako ang na-surprise dahil kitang-kita kong may babae siya. Sobrang sakit, Popoy at Bea, hindi ko talaga alam kung paano ko babangon. Buti na lang talaga nandyan ang mga kaibigan kong sina Sheena at Becca, dahil kung hindi dahil sa kanila, siguro kung ano na rin ang nagawa ko sa sarili ko noong mga panahon na yon. Ay, nakakapagod talagang magtrabaho. Maghapon nang nakatutok sa computer. Ang sakit tuloy ng mga mata ko. Sana bukas, mahanap ko na yung disbalance ko. Makahiga na nga muna. Ay, sina Becca at Sheena tumatawag. Beshies! Hello! Kumusta? Ako, okay naman. Yung si Melody, hindi ko alam kung ano nangyayari dyan at lagi na nating hindi maabutan sa video call. Naku, sorry talaga, Beshies ha. Sobrang busy kasi ngayon sa work. Alam niyo naman, mag-year end. Kanina nga hindi pa ako nabalanse. Babalikan ko pa yun bukas. Yan na nga ba kinatatakutan ko Kaya buti na lang nang niyaya mo kung mag-enroll sa accountancy, tumanggi ako. Kasi kung hindi, baka puti na yung buho ko ngayon. Naalala ko tuloy, todo inganyo pa si Melody sa atin noon para sumama sa course niya. Buti na lang, pinush ko yung pagiging psychology course ko. Oo nga O tingnan mo ngayon, promoted ka na. Pa-burger ka naman dyan. Oo ba? Ilan ba gusto niyo? Gusto niyo pati franchise ng favorite nating burger nung high school? Bilhin ko Nax, iba na talaga
ang bigatin ngayon ha. Ikaw na swerte sa career, swerte pa sa love life. Ay, ang pihika naming beshi, nakatagpo na ng mapapangasawa. Ay! So, kamusta naman kayo? Ilang months na nga kayo? Mapapakasal na ba kayo? Uy, grabe kayo. Grabe talaga kayo manukso. Okay naman kami ito. 8 months na. So far, okay naman. Eh, kailan ba tayo magkikita ng personal? Eh, puro pictures lang namin nakikita yung jowa mo eh. Busy din kasi siya, kaya nitong nakaraan napapadalas yung tampuhan namin kasi minsan makakatulugan na nga lang niya ako. Tapos minsan, nalilimutan niyang may date kami. Ganun. Siyempre, nakakatampo yun sa part ko, no? Pero bumabawi naman siya. Ay nako, Becca, ganyan talaga kapag in a relationship. Lahat yan kasama. At sinasabi ko na sa'yo, Becca, habang tumatagal, mas maraming pagsubok ang pagdadaanan nyo. Pero dapat, kahit ganun, huwag kayo kaagad susuko. Isalba nyo yung relasyon hanggat kaya. Ay, nice! What a wonderful words of wisdom coming from experience pa yan. Alam nyo yan. Alam nyo naman kahit ginagawa akong tanga, nilalaban ko pa rin. O, ikaw na nagsabi niyan, ha? Naalala ko tuloy kung paano mo hinabol si Eric noon, harap-harapan ka ng niloloko. Kalagitnaan ng pandemic, ikaw pa pupunta sa bahay nila para makausap lang siya. Marupok nga. Pero mabuti na lang, sinundo nyo ako noon tapos nag-inuman kina Sheena. Kahit liquor ban. Oo, grabeng walwal ka nga nun eh. Muntik pa tayong mabarangay. Pero seryoso, kumusta ka na ba ngayon? Okay naman na. Ganun talaga eh. Ginawa ko lahat ng kaya kong gawin para sa relasyon namin. Pero wala eh. Siguro, mas magaling yung bago niya. Baliw? Kaya ikaw, Becca, gagalingan mo lagi. Dapat performance level lagi para hindi maghanap ng iba. Oo nga. Tingnan mo yung asawa kong si Marvin. Humaling na humaling sa alindog ko kahit 10 years na kami. Sana all. Kamusta? Nagpaplano na ba kayong mag-anak na? Actually, may isa-share ako sa inyo. Mahigit 1 month na akong delayed. OMG! Wow, grabe. Feeling ko good news na yan. Grabe, mas lalo ko kayong na-miss. Parang ang dami nating pagkikwentuhan. Magkita-kita na kasi tayo. Ay naku, ikaw talaga dyan yung laging overtime. Sorry na kasi. Busy lang. Pero teka, alam ko na. Di ba Becca yung boyfriend mo, photographer? Baka pwede niyang i-cover yung birthday party ng pamangkin ko na 7 years old. Ay oo, si Angela ba na anak ni Ate Risa yung magbe-birthday? Oo siya nga. Next month na yun eh. Tapos nabanggit ni ate na gusto nga daw niya parang may photographer para makapture daw yung precious moments. Nung isang araw ko pa talaga yun babanggitin sa'yo, kaso nga naging busy na. Paano? Pwede kaya yung boyfriend mo? Oo, pwede yan. Akong bahala. Oh, nice! So, alam niyo na guys ha, kita-kita tayo niyan. Punta kayo ha. Oo naman, kakamiss talaga kayong dalawa. Feeling ko walang katapusan ang kwentuhan natin yan. Kaya nga eh. Pero syempre kami may dala-dalang partner. Kaya ikaw, Melody, dalhin mo rin yung partner mo. Sinong partner naman ang madadala ko? Di yung matagal mo nang dinidate yung kinakwento mo sa amin. Si Joshua? Naku, wala na eh. Ha? Anong wala na? Wala na, as in wala na. Siguro nagsawa na siya sa akin, masyado kasi akong pabebe. Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Sa totoo lang, wala namang major na nangyari. Na-feel lang talaga namin pareho na wala naman talaga kaming pupuntahan. Pareho kaming nakukulangan sa isa't isa. Pero okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Well, baka hindi talaga siya para sa'yo. Huwag kang mag-worry, hahanapan ka namin. Hay nako, wag na. May nirereto nga sa akin yung pinsan ko, sabi ko tama na muna. Pahinga na muna ako. Basta ang mahalaga, masaya naman ako sa buhay ko ngayon. Pero ikwento mo pa rin yung buong detalye pag nakita-kita tayo, ah. Oo ba? At ikaw, Becca, ikwento mo rin kung paano yung first kiss nyo at kung saan na kayo nakarating. Ulinto. O sige, balitaan mo kami ng result ha. Chat mo kaagad sa GC. Miss you all mga beshies. Bye! Popoy at Bea, iba talaga pag solid yung pagkakaibigan kasi kahit hindi kayo madalas magkita-kita, iba yung saya at yung connection kapag nagkausap-usap na. Personal man yan o virtual.
Nagplano nga kami na magkita-kita sa birthday ng pamangkin ko. Kinuha nga naming photographer si Kaloy, na boyfriend ni Becca. Gumawa si Becca ng group chat naming tatlo para doon na mag-usap kung ano ang gagawin sa event. Kaya lang, 1 week bago ang birthday ng pamangkin ko, sinabi sa amin ni Becca na nag-break na raw sila ni Kaloy. Tinatanong namin siya kung ano ba ang naging problema at kung hindi na ba talaga maayos. Pero ayaw pa magkwento ni Becca. Inisip ko tuloy, paano kaya yung pagko-cover ni Kaloy sa birthday ng pamangkin ko? Gusto ko sanang i-cancel pero nakapag-down payment na kami at wala rin naman akong kilalang iba, lalo na at gahol na rin sa oras. Kaya chinat ko si Kaloy para pag-usapan yung concern ko. Sabi niya, hahanap na lang daw siya ng ibang photographer na magko-cover sa event. Nagsorry din siya kung naapektuhan ng personal niyang problema ang trabaho niya. Actually, wala naman akong pake sa paliwanag niya. Ang gusto ko lang, maging okay yung event. At syempre, magkita-kita pa rin kami ng mga kaibigan kong sina Sheena at Becca. Hello, Sheena. Ano, kumusta? Ito na nga. Sorry, hindi ako makakapunta dyan sa birthday ni Angela. In-advise kasi kami ni Doktora na meron muna magkagatala at medyo masela itong pagbubuntis ko. Oo, okay lang. Naiintindihan naman namin. Ang importante, safe ka at ang baby mo. Mabilis namang lumipas ang oras. Hindi mo mamamalayan, manganganak ka na pala. Oo nga kamusta dyan? Marami na rin pa kayong bisita? Hindi naman, konti lang. Mga kamag-anak lang din namin at mga pinsan ni Angela sa side ng papa niya. Okay. Yung regalo ko kay Angela, ipapadala ko na lang sa'yo, ha? Ano ka ba? Kahit wag na. Okay lang, nabalik ko na rin naman na yun. Yun nga lang, hindi mo na ako pwedeng lumabas, kaya hindi ko madadala dyan. Nga pala, si Becca ba pupunta? Mukhang hindi eh. Kaninang umaga, nag-chat siya. Ang sabi niya, may exposure daw siya sa COVID positive eh. Kaya hindi na lang daw muna siya lalabas at mahirap na. May bagong variant pa naman ngayon. Ano ba yan? Dami-dami pinagdadaanan ngayon ni Becca, no? Kaka-break lang sa boyfriend. Tapos ngayon naman, naka-quarantine pa. Oo nga eh. Alam ko na, mamayang gabi kapag pwede ka rin, mag-video call na lang ulit tayo. Oo ba? Nga pala, yung boyfriend ba dyan si Kaloy, pupunta pa dyan? Hindi na. Kumausap na raw ng ibang photographer na magko-cover nitong event. Okay. Sa bagay siguro naisip din niya ang awkward naman kung dyan pa silang magkikita ni Becca. Kaya nga eh. Melody! Melody, halika nga muna dito. May naghahanap sa'yo. O sige na, Sheena. Mamaya na lang ha. Tinatawag na ako ni ate. Bye! O ate, bakit po? May naghahanap sa'yo. Kaloy daw. Huh? Hi Melody. Kaloy nga pala. Hi. Uy, Melody. Ayan ba yung jowa ni Becca? Ex na ate. Kaka-break lang nila last week. In fairness, gwapo kahit nakamask. Pero hindi ko bet ang aura niya. Shh! Ate, baka marinig ka. Doon ka na nga po. Baka hinahanap ka na ni Angela at mag-change costume na yun. Oo na, sige na. May kasama ka ba, Kaloy? Asan yung sinasabi mong kinuha mong photographer? Yun nga sanang i-explain ko sa'yo kanina. Tumatawag ako sa messenger mo kaya lang naka-another call ka kaya hindi kita nakausap pero dumiretso na ako dito. Ay, ganun ba? Pasensya na. May kausap kasi ko kanina eh. Ano bang nangyari? Kasi yung kinausap kong kaibigan na magko-cover sana nitong event mo, nag-positive sa COVID. Kanina lang din niya nakuha yung result eh. Ha? Paano? Nagkita ba kayo? Na-expose ka ba sa kanya? No, huwag kang mag-alala. Matagal na kaming hindi nakikita nun.
Through chats na lang kami nakakapag-usap noon kaya masisiguro ko sa'yo na wala naman akong exposure sa kanya tsaka wala rin akong kahit anong symptoms. Ay, ganun ba? Naku, mabuti naman. Sorry kung napag-isip pa kita. Hindi okay lang. Sorry din kung medyo OA yung reaction ko. Alam mo na, nag-iingat lang. Eh di paano? Ibig bang sabihin ikaw na yung magko-cover nitong event? Oo, ganun na nga. Huwag mo sanang masamain. Itatanong ko lang kung pupunta ba mamaya si Becca. Hindi na ba talaga kayo nag-uusap ni Becca? Hindi eh. Bakit? May nangyari ba sa kanya? Hindi ko sure kung dapat kong sabihin sa'yo pero ang totoo niyan, hindi siya makakapunta mamaya kasi sabi niya may exposure siya sa COVID positive kaya nagka-quarantine siya. Ha? Naku, sana okay lang siya. Huwag kang mag-alala. Sabi naman niya, asymptomatic daw siya. Mabuti naman kung ganun. So paano? Mag-start ka na ba? Oo, sige. Asan pala yung may birthday? Si Angela ba? Ayun, teka, samahan kita. Thank you, Kaloy, sa pag-cover ng birthday ng pamangking ko. Oo, wala yun. Nga pala, yung copy ng edited picture siguro mga 3 days pa bago ko ma-upload. Medyo loaded din kasi ako sa work ngayon eh. Okay lang. May copy naman kami ng pictures. Ang gaganda ng shots mo, ha? Natuwa din naman sina ate, lalo na si Angela. Mabuti naman. Nakita ko nga nag-enjoy si Angela sa pagpo-post. Ay, oo. Game na game kasi yung batang yun sa harap ng camera eh. So paano? Una na ako ah. Teka. Ito pala yung full payment ko sa'yo. Hindi, wag na. Ha? Bakit? Okay lang, discount nyo na yun. Nag-enjoy din naman ako picturean sila tsaka nabusog naman ako. Masarap yung handa nyo ha, lalo na yung kaldereta. Kung sino mang caterer ninyo, sila ulit kunin yung next event. Actually ako at saka si mama yung nagluto ng mga handa. Talaga ba? Masarap. Siya paano? Una na ako. Sige. Pero teka, sandali. Bakit? Teka. May natira pa yatang kaldereta doon, ikukuha kita. Wag na, nakakahiya naman. Baka mamaya may dumating pang bisita. Wala na siguro yan. Gabi na rin kasi. Saka kung may dumating man, may pagkain pa naman dun. Ipagbabalot na kita. Sandali lang. Wag na, nakakahiya talaga. Okay nga lang yun at saka pambawi ko na dun sa discount na binigay mo sa amin. Sige. Ikaw ang bahala. Salamat na lang din. Wala yun. Sige, sandali lang ha. Antayin mo ko. Popoy at Bea, ang sabi ni Becca, may ibang ugali daw si Kaloy. Like, mabilis uminit ang ulo sa maliliit na bagay at hindi nakikinig kapag si Becca ang nagpapaliwanag. Kapag si Kaloy naman daw ang may kasalanan, siya pa yung magagalit kapag hindi siya pinatawad ni Becca. Ilan lang daw yan sa mga ugali ni Kaloy na hindi na natiis ni Becca. Kaya napuno na daw siya. Pero sa totoo lang, hindi ko nakita yung mga ugaling yun ni Kaloy. Pagkatapos nga ng event, tinawagan ko sina Sheena at Becca. Kinwento ko lahat ng mga nangyari, pati yung obvious na pag-alala ni Kaloy kay Becca nung nalaman niyang naka-quarantine ito. Sabi ko kay Becca, baka space lang ang kailangan nila para makapag-isip-isip at malinawan. Sabi ko rin, mukhang okay naman si Kaloy kaya sana ma-workout pa rin nila ang lahat. In-advise ko pa si Becca na kung ramdam niyang kailangan niya mag-reach out, gawin na niya. Para sa huli, alam niyang wala siyang pinagsisisihan. Pero sabi ni Becca, sa ngayon daw, ayaw muna daw niya makipag-usap sa ex niya. Pagkalipas nga ng ilang araw, nag-chat sa akin si Kaloy para sabihing na-upload na niya ang mga edited pictures. May freebie din daw siya na ibibigay at pinapili ako ng design ng photo frame.
Sa tingin ko naman, professional talagang magtrabaho si Kaloy. Mukhang ayun yata si Kaloy. Malapitan na nga. Hi, Kaloy. Oh! Hi, Melody. Kanina ka pa ba dyan? Upo ka. Ay, sorry hindi ko napansin na nandiyan ka na pala. Naka-headset kasi ako eh. May pinapanood kasi akong video. Ano bang pinapanood mo? Yung save the date na ginawa ng idol kong videographer. Ang pangis kasi kumuha nun eh. Talaga? Gusto mo rin bang maging ganyan? Oo, kung may chance. Siyempre gusto ko pang palawakin yung kaalaman ko sa industry na to. Sa bagay. Maganda rin kasing source of income yung mga bagay na gusto mo rin talagang ginagawa, no? Oo naman, kasi pag gusto mo, hindi mo mararamdaman yung pagod. Ay nga pala, anong order mo kape? Wag na. Pauwi na rin naman ako eh. Actually, dumaan lang ako rito kasi sabi mo nga andito ka na. Ganun ba? Nakakaabala ba ako sa'yo? Hindi naman. Ano lang, medyo busy din kasi ako sa work. Okay. Actually, plano ko sanang ipadala sa bahay niyo tong portrait picture ni Angela nung birthday niya. Kaya lang naalala ko may pupuntahan din pala ako sa area na to, kaya niyaya na kita makipag-meet na lang. Sorry kung istorbo pa kita. Hindi naman, pero pwede ko na bang makita yung picture ng pamangkin ko? Sure. Ito, saglit lang. Ito. Wow, ang ganda! Sobrang genuine ng smile ni Angela. Ang ganda ng kuha mo At ang ganda rin itong frame. Galing mong pumili eh. May additional fee ba to? Wala Kasama na yan sa package ko. Kung ganon, thank you. So paano? Mauna na ako? Aalis ka na ba talaga? Oo Nakita mo ba tong bitbit kong eco bag? Mga resibo yan na i-encode ko pa. Ibig mo sabihin kahit weekends magtatrabaho ka pa sa bahay niyo? Ganon na nga. Sipag mo naman. Ganon talaga. Kailangan Wala namang choice. Siya, sige, alis na ako. Salamat dito ulit. Teka. Bakit? May dala ka bang payong? Ang lakas ng ulan sa labas Umuulan pala. Huwag kang mag-alala, meron akong dala. Teka, ilalabas ko na nga. Teka. Nasaan na ba yung payong ko? Alam ko nilagay ko lang yun sa bag ko May problema ba, Melody? Wala. Hindi mo mahanap yung payong mo? Ano kasi, baka naiwan ko sa bahay. Hindi ko naman kasi expected na uulan pala today. Ganun ba? Di kung gusto mo, ihatid na kita pa uwi. Dala ko naman yung sasakyan ko Ha? Naku, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Okay lang, ano ka ba? Tsaka alangan naman pabayaan kita, yung dami-dami mong bitbit. Thank you na lang, Kaloy. Siguro magpapatila na lang muna ako ng ulan dito sa coffee shop. Di kung ganun, magkape na lang tayo para may kasama ka rin. Nakakahiya naman. Maaabala pa kita. Pwede ka naman ng mauna umuwi. Baka mamaya matagalan pa bago tumila tong ulan. Di ganito na lang. Total, sabi mo nga, busy ka at marami ka pang gagawin. Ihahatid na kita ngayon pa uwi, tapos bibili na lang din ako ng kape para sa sasakyan na lang natin inumin. Okay? Ha? Grabe, nakakaya naman. Okay nga lang kasi sa akin. Sige na, pumayag ka na. Kasi pareho tayong hindi makakalis dito sa coffee shop. Sige ka. Sige na nga. Salamat ha. Slow down ka na, Kaloy. Yung puting gate, yan na yung bahay namin. Okay. Sige. Tatabi ko lang. Salamat sa paghatid, ha. Sorry, ginabi ka na. Okay lang. Hindi naman natin expected na magta-traffic ngayon Pag ganito kasi talagang maulan, ang daming aksidente sa daan. Kita mo naman, 2 banggaan pa yung nadaanan natin. Oo nga Kaya ikaw, ingat ka pa uwi, ha. Oo naman, maingat akong driver, no? Pansin ko nga. So paano, hatid ba kita sa loob ng bahay nyo? Ang dami mong bitbit. Naku, wag na. Kaya ko na to. Sobrang abala talaga yung nagawa ko sa'yo. Hindi, no? Hindi ko nga masyadong maramdaman yung traffic kasi ang saya mong kakwentuhan
Sige, baba na ako. Salamat ulit. O siya, sige, ingat. Alis na rin ako. Ingat ka, Kaloy. Ano ba yan? Bakit pa ako nakangiti? Makapasok na nga ng bahay. Abat, ginabi ka na. Ay, Diyos ko po! Ate naman eh! Aatakihin ako sa'yo. Ako nga atakihin sa'yo. Sino yung naghatid sa'yo, ha? Kitang-kita ko sa bintana, bumaba ka dun sa kotseng itim. Ano? Yun ba yung nirereto sa'yo ni Tita Matet, ha? Ate, hindi yun. Sabing ayaw ko nga munang magpareto. Sino nga yung naghatid sa'yo? Kitang-kita ko pagpasok mo ng gate, ngiting-ngiti ka. Ano ba yan, ate? Pinapanood mo ba talaga ako? Sino nga kasi yun? Si Kaloy po. Si Kaloy? Hinatid ka ni Kaloy, yung ex ng kaibigan mong si Becca? Ang OA ng tono mo, ate, ha? Ang lakas kasi ng ulan kanina. Nagmagandang loob lang naman yung tao. At saka, inabot lang naman niya tong picture ni Angela. Di kung ganoon, okay lang naman yun. Pero yung ngiti mo, ha? Umayos ka, Melody. Ex yun ng kaibigan mo. Wala pa yatang isang buwan sila nag-break. Ate naman eh. Napaka-malisyosa nito. Saka ano naman kung nakita mo akong nakangiti? May naalala lang naman akong nakakatawang bagay. Oo na. Papaalala lang naman ako. Popoy at Bea, masama ba na ngumiti paminsan? Natuwa lang naman ako kay Kaloy dahil ang bait niya, ang gentleman niya at oo, ang gwapo niya. May mask man o wala. Paulit-ulit kong pinapaalala sa sarili ko na natutuwa lang ako kay Kaloy at walang kahit anong ibig sabihin yung kabang nararamdaman ko kapag nakikita ko siya. Sa totoo lang kasi, Popoy at Bea, nung first time ko siyang makita sa birthday ng pamangkin ko, na-attract na ako kaagad sa kanya. At nun ngang nagkaka-chat kami, hanggat maaari kinokontrol ko ang sarili ko na huwag mag-reply ng mabilis. Pero nung sinabi niya na magkita nga kami sa coffee shop, sobrang kaba ang naramdaman ko. Nag-retouch pa ako bago ako pumunta sa kanya. Oo na, Popoy at Bea. Aaminin ko na, crush ko nga si Kaloy. Crush ko ang ex ng kaibigan ko. Pero masama ba yun? Hindi naman ako gumagawa ng kahit ano para makigulo sa relasyon nila. Sinasarili ko na nga lang yung sayang nararamdaman ko kapag nagkakausap kami kasi nirerespeto ko pa rin naman si Becca. Ano na lang ang mararamdaman niya kung malalaman niya ang lahat ng to, di ba? Kaya ayun, pasikreto na lang ang nararamdaman ko. Total naman, tingin ko, hindi na magkukrus ang landas namin ni Kaloy. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Pinaubaya. Popoy at Bea, simula nga nung birthday event, naging mag-friends na kami ni Kaloy sa social media. Hanggang sa napapansin ko, madalas siyang mag-react sa mga my days ko. Kaya tuloy, halos araw-araw akong nagma-my day. Kinikilig kasi ako kapag nakikita kong pinupusuan niya yung mga posts ko. Minsan, siya yung pinakaunang nag-react. Feeling ko tuloy, inaabangan niya talaga yung mga updates ko. Makita ko lang talaga ang pangalan niya sa notifications ko, napapangiti na ako. Hanggang sa nagkaka-chat kami ni Kaloy, pero wala namang mga deep conversations. Dahil pinipigilan ko rin yung sarili ko, kahit alam kong gusto ko pa siyang mas makilala. Pero one time,
Napadaan na naman siya sa area ng workplace ko at nagyaya mag-lunch. Hindi ako nakatanggi, kaya sumama ako. Nakwento niya sa akin na balak daw niyang magtayo ng photo studio na malapit lang sa area ko. Kaya mapapadalas daw yung pagpunta niya doon. Kung pwede daw, mag-lunch kami paminsan-minsan. Popoy at Bea, bakit ganun? Kinikilig talaga ako kay Kaloy. Pero kapag naiisip ko naman si Becca na walang kamalay-malay na nag-uusap kami ng ex niya, nahihirapan din ako. Hanggang sa naisip ko na siguro dapat na nga talaga akong umiwas kay Kaloy. Hay, salamat. Makakauwi na rin. Nakakapagod talaga sa trabaho. Tagal naman ng mga jeep. Sino kaya itong tumatawag? Ay, si Kaloy pala. Wag ko na nga munang sagutin. Oh, tumatawag na naman si Kaloy. Sagutin ko na nga. Hello, Melody? Hello Kaloy. Bakit ka napatawag? Wala naman. Ay nga pala, nasan ka? Ha? Ako? Nasa bahay na. Ha? Ba't parang tunog ng sasakyan yung naririnig ko? Ha? Kasi, baka yung TV yung naririnig mo. Iniiwasan mo ba ako, Melody? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang totoo niya, nandito ako sa tapat ng opisina niyo kaya nakikita kita ngayon. Naka-green ka na dress at nag-aapang ng masasakyan. Ha? Ano kasi? Okay lang, Melody. Maintindihan ko naman kung nakukulitan ka na sa akin at kung ayaw mo akong makita. Sana lang sinabihan mo ko kaagad. Ha? Hindi naman sa ganun. Sorry. Bakit ka pala napatawag at nasa tapat ka ng opisina namin? Ang totoo niyan, susunduin sana kita. Gusto ko kasi sana ipakita sa'yo yung narentahan kong room na ginawa kong photo studio. Yung nabanggit mo sa akin na malapit lang dito? Oo, yun nga. Inayos ko na kasi tapos ginawa ko yung mga suggestions mo para mas mapaganda ko pa yung lugar. Talaga? Oo, kaya nga gusto kitang isama dun eh. Kaso mukhang busy ka naman at ayaw mo akong makita. Hindi naman sa ganun. Sorry kung nasabi ko yun kanina. Medyo nahihiya rin kasi ako sa'yo eh. Sorry. Bakit ka mo mahihiya sa akin? Sabihin mo na lang kung ayaw mo sa akin, matatanggap ko naman eh. Kaloy naman eh. Sorry na. Kung talaga nagsusorry ka, babawi ka. Ha? Paanong babawi? Samahan mo ako doon sa photo studio na sinasabi ko sa'yo. Ha? Sige, okay lang naman kung ayaw mo. Sige na nga, sasama na ako. Talaga? Siya, hintayin mo ako dyan ha. Baka magbago pa isip mo, itatawid ko lang to sa sasakyan. Mabilis lang to. Diyan ka lang ha, bye. Ang ganda nitong studio mo ah. Buti naman at nagandahan ka. Teka, yan bang nakaharang na frame sa may pader yung pinili ko? Oo, yan nga. Yan yung sinadjust mo na babagay sa pintura ng pader. O diba? Di ako nagkamali sa pagtingin, no?
Alam mo, tingin ko bagay dito sa may table yung indoor cactus. Ha? Hindi ako mahilig sa halaman eh. Ah, ganun ba? Pero kung sa ikagaganda naman itong lugar, di why not, di ba? Pero wala kasi ako alam sa mga halaman eh. May masasuggest ka ba? Oo, meron. Actually, may friend ako na nagtitinda online. I-refer kita. Ah, ganun ba? Hindi ba pwedeng makita yung shop niya mismo? Pwede naman. Bisitahin mo minsan para makita mo rin yung iba't ibang halaman na tinda niya. Sasamahan mo ba ako? Actually, Kaloy, may sasabihin kasi ko sa'yo. Ano yun? Kasi, hindi ko alam kung paano ko to sisimulan, pero... Teka. Bago mo ituloy yan, meron nga pala akong binili ditong chicken wings. Kain muna tayo. Kaya lang, medyo spicy tong nabili ko eh. Kumakain ka ba nun? Kasi kung hindi, pwede naman tayo magpa-deliver ng gusto mo. Hindi, okay lang. Favorite ko nga yung spicy chicken wings eh. Uy, nice. Parehas pala tayo. Yasha, kain na tayo. Melody, pwede ba ako magtanong ng personal na bagay? Pwede naman. Ano ba yun? Sa ngayon ba, ready ka na bang makipagrelasyon ulit? Ano? Wala. Sorry, sobrang personal yata ng tanong ko. Sorry. Okay lang. Medyo nagulat lang ako. Pero ang totoo niyan, hindi ko yan priority sa ngayon. Kapag may dumating, okay. Pero kapag wala, okay lang din. Paano kung may dumating na pala? Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala. Tubig, gusto mo? Hindi na. Okay na ako dito sa soft drinks. O paano, Kaloy? Sorry eat and run ang gagawin ko. Mauna na ako. Ha? Teka, hatid na kita. Wag na, Kaloy. Wait lang. Kaloy, yung kamay ko hawak mo. Sorry. Sige na, Kaloy. Una na ako. Melody, sandali. May sasabihin lang ako. Ano ba yon? Gusto kita, Melody. Ha? Alam kong nabigla ka sa sinabi ko at hindi mo kailangan sumagot kaagad. Hindi na sana ako aamin pero pakiramdam ko kasi kapag hinayaan kitang umalis ngayon, hindi mo na ako papansinin kahit kailan. Ayoko lang sayangin yung pagkakataon. Kaloy, kasi... Alam kong iniisip mo na parang ang bilis-bilis naman pero simula nung nakita kita sa event, hindi ka na maalis sa isip ko eh. Ang corny pero tuwing kasama kita kinakabahan ako. Buti na nga lang may mask. Hindi mo nakikita kung paano ako napapangiti. Sorry, Kaloy, pero nabibigla ako sa mga sinasabi mo eh. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa'yo. Okay lang, Melody. Sinabi ko lang naman kung ano yung nararamdaman ko. Hindi kita gustong i-pressure pero sana tingnan mo ako bilang isang lalaki. Isang lalaki na seryoso sa'yo at hindi lang bilang ex ng kaibigan mo. Gustong gusto talaga kita, Melody. Hayaan mo muna akong mag-isip, Kaloy. Aalis na lang muna ako. Sige. Popoy at Bea, ramdam kong seryoso si Kaloy sa mga binitawan niyang salita. Ang saya-saya sana kung wala lang kami sa komplikadong sitwasyon. Kasi sa totoo lang, gustong-gusto kong sabihin sa kanya noong mga oras na yon na kung ano man yung nararamdaman niya sa akin, ganun din yung nararamdaman ko para sa kanya. Pero hindi ko nagawa. Pinipigilan ko yung sarili ko na mahulog sa kanya. Pagka-uwi ko noon sa bahay, umiyak na ako ng umiyak. Pero nagdesisyon ako na tama na. Kaya binlock ko na lang siya sa mga social media accounts ko. Mahirap pero pakiramdam ko yun yung tamang gawin. Dahil alam ko namang walang patutunguhan ng lahat. Pero pagkalipas ng 2 araw, nagulat ako nang sunduin niya ako sa opisina na may dala pang bulaklak. Wala akong nagawa kundi ang sumama sa kanya dahil sa totoo lang, na-miss ko rin siya.
Nag-date kami at nakapag-usap. Sabi niya, nagbaka sakali lang daw siyang puntahan ako. Pero kung hindi daw ako sasama ng mga oras na yon, titigilan na raw niya ako. Pero ako tong si Marupok na nagpadala sa bugso ng damdamin. Dahil Popoy at Bea, nung araw na yon, inamin ko na rin sa kanya na gusto ko siya. Pero sabi ko, kailangan ko pang pag-isipan ng lahat. Handa naman daw siyang maghintay. Lumipas nga ang mga araw at palagi na kaming nag-uusap, lumalabas minsan. May mutual understanding pero walang malinaw na usap kung anong patutunguhan. Hindi kasi ako makapag-commit sa kanya dahil iniisip ko ang mararamdaman ni Becca. Hanggang sa isang araw nga, nagpunta si Becca sa bahay namin. Hello, Sheena. Kamusta ka dyan? Uy, Beshi! Salamat sa padala niyong lasagna, ha? Ang sarap talaga magluto ni Melody. Siyempre, pinush ko talagang lutuin yan kasi ni-request mo. Di ba sabi nila, pag buntis ang nag-request, dapat binibigay. Oo nga Thank you, pinadeliver niyo pa dito sa bahay. Wala yun, ikaw pa ba? Basta next time dyan naman tayo sa bahay niyo magluluto. Oo ba? Kung hindi nga lang ba ako nag-uupot-sipon ngayon dito ko na kayo sa bahay papupuntahin Ikaw lang naman kasi maselan dyan. Sabi namin sa'yo, okay lang sa amin kasi nag-swab test ka naman. Negative naman yung result mo. So, wala naman tayong dapat ipangamba. Kahit na, mahirap pa rin. Tsaka alam niyo na, iniingatan ko rin tong dinadala kong baby. Sabi nila, di ba, pinakamaselan daw yung first trimester ng pagbubuntis. Yan taga na namin tong hinintay ni Marvin, kaya sobrang iniingatan namin. Oo na, alam naman namin. Miss lang namin yung bonding nating tatlo. Basta don't worry, makakapag-meet din tayo in person kapag mas naging maayos na yung sitwasyon. Oo, sige, push natin yan. Sa ngayon, kaming dalawa muna ni Becca ang magchichikahan dito. Basta ha, lahat ng chika, i-replay nyo sa group chat. Oo na. Siya, magpahinga ka na muna dyan. Sige, medyo sumasakit nga yung likod ko, hihiga ko muna. Shasha, bye na muna. Mamaya na lang ulit tayo mag-video call. Kakain na lang din muna kami dito ni Melody. Sige, bye Beshi! Sige. O tara, Becca, kain muna tayo. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapunta dito sa bahay niyo Asan pala sina Ate Riza? Nagpuntang Quezon dun sa probinsya ng papa ni Angela. Mukhang nagiging okay na ulit sina Ate Riza at asawa niya. Medyo. Actually, nung nag-birthday si Angela, parang dun din sila nag-start makapag-usap. Minsan bumisita dito sina Kuya Mark. Yung asawa niya, biniro ko nga si Ate Riza na mag-date sila ulit. Malay mo magkabalikan, 'di ba? Sana all nagbabalikan. Ha? Bakit? Wala naman. Kumusta ka na ba? Actually, Melody, nitong mga nakakaraan parang lalo lang ako nahihirapan Bakit? Dahil ba kay Kaloy? Oo. Alam mo, akala ko madali lang lahat. Akala ko makakaya ko pero ang hirap pala. Ganito pala kasakit yung breakup. Becca, hindi lang ako nagkakwenta sa inyo noon ni Sheena kasi hindi ko rin naman alam kung paano sisimulan. Tsaka ayoko ma-stress pa si Sheena. Pero sabi ko naman sa'yo, di ba? 1 call away lang ako. Oo nga, pero alam mo yung pakiramdam ko ng mga panahon na yun na walang gana sa lahat na puro sakit na lang yung nararamdaman? Oo, mahirap nga yan. 2 beses kong hinarap yung ganyang sakit pero ganun pa rin. Masakit pa rin. Sige lang, ilabas mo lang. Minsan iniisip ko, tama kaya yung naging desisyon ko na makipaghiwalay? Ano ba kasing nangyari? Ang totoo niyan, may nabasa kasi ako sa inbox niya. May kalandian siyang babae. Siyempre, sobrang galit ko nung oras na yon. Kasi minahal ko siya Tapos lolokohin niya ako. Ano bang sabi niya? Na hindi raw niya babae yun. Na wala lang daw yun. Kaya lang, galit ako nun. Kaya nakipag-break ako agad. Mga 2 araw, sinuyo niya naman ako pero sabi ko ayoko na. Tapos? Ayun,
Blinak ko na siya sa lahat ng social media accounts ko. Lahat ng conversations, dinilit ko, ganun. Pinupuntahan niya pa ako sa bahay noon pero ayoko talaga siyang makita eh. Hanggang sa lumipas nga yung araw at ito. 2 buwan na kaming break. Akala ko kaya ko na. Oh, tapos kagabi, nakita ko yung mga pictures namin. Na-back up pala dun sa computer ko. Naalala ko na naman siya. Na-miss ko siya bigla. Naiyak ako bigla. Tapos, trinay ko na i-unblock siya sa social media account ko. Pero hindi ko na siya mahanap. Siguro blinak niya na rin ako. Ang sakit pala nun, no? Becca! Akala ko kasi kaya niya akong antayin pero hindi pala. Tinawagan ko siya sa number niya na kahit dinilit ko na sa ulado ko pa rin. At alam mo ba? Nakablock na rin ako. Becca, tubig oh. Ang sakit-sakit, Melody. Yung ako naman yung naghamon ng breakup pero yung nalaman ko na ayaw na rin niya. Na sinukuan na niya ako agad. Ang sakit pala nun. Ang tanga ko no? Nung hinahabol niya ako, hindi ko siya pinakinggan. Pero ngayong nakausad na siya, doon ko naman siya hinahanap. Bakit ganun, Melody? Bakit? Ganyan talaga yan, Becca. Minahal mo yung tao eh. Kaya masakit talaga yan. Kaya ikaw o siya yung nakipag-break, walang pinagkaiba yung sakit. At araw-araw maiisip mo, paano kung hindi ako nakipag-break? Masaya kaya kami ngayon? Tapos bigla mo na lang maaalala yung mga araw na magkasama kayo, na masaya kayo, walang problema, na parang walang hanggan yung pagmamahal. Melody, ang sakit-sakit. Ang hirap-hirap. Hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Ewan ko, hindi ko alam. Mahal ko pa siya, Melody. Handa ko na siyang pakinggan, handa ko na siyang kausapin. Pero bakit ko yun ko lang to na-realize? Bakit kung kailan parang naka-move on na siya? Paano mo naman nasabing naka-move on na siya? Kasi kung hindi pa siya nakaka-move on, di sana hindi niya ako blinak. Di sana hinintay niya pa rin ako. Baka may iba na siya, no? Sa bagay, wala naman akong karapatang pigilan siya kasi, di ba? Hiniwalayan ko na siya, di ba? Kung makikita mo ba siyang may kasama ng iba, kakayanin mo ba? Hindi. Hindi ko kaya, Melody. Kung talagang naka-move on na siya at masaya na siya sa iba, wala naman akong magagawa pero ayoko na muna siyang makita. Kasi andito pa yung sakit eh. Sobrang sakit pa. Sige lang. Iiyak mo lang, Becca. Salamat, Melody, ha? Salamat sa pakikinig sa akin. Thank you. May kaibigan akong kagaya mo. Oo naman. Huwag kang mag-alala. Andito naman ako lagi para sa inyo ni Sheena. Kung paano niyo ako inalalayan nung pinagdadaanan ko yung pinakamasakit na parte ng buhay ko, ganun ko rin kayo sasamahan. Sobrang thank you. Alam kong mahaba-haba pa tong sakit na to pero makakaya ko to. Basta kasama ko kayo. Oo, Becca. Makakaya mo yan. Walang sakit na ibibigay sa'yo na hindi mo kayang lagpasan. Makakausad ka rin. Andito lang kami. Popoy at Bea, sobrang konsensya yung naramdaman ko nung oras na yon. Ramdam na ramdam ko yung sakit sa bawat luhang tumutulo sa mga mata ni Becca. Alam ko kasi yung sakit na yun eh. Ganun na ganun kasi yung pinagdaanan ko dati. Naisip ko, siguro yung nangyaring pag-open up sa akin ni Becca ay wake-up call sa akin para tigilan ko na kung ano man yung nasimulan namin ni Kaloy. Hindi ko kayang magdulot pa ng sakit para kay Becca.
Masyado na siyang maraming pinagdaanan at ayoko na makadagdag pa doon. Mas gusto kong maging kaibigan niya habang buhay kesa maging masaya sa isang bagay na ikakadurog niya. Kaya, isang araw, Hello, good afternoon. Uy, Hi, Kaloy. Melody, ikaw pala yan. Buti naman binisita mo ako dito. Teka, upo ka. Nako, wala akong pagkain dito sa studio. Teka, gusto mo magpa-deliver tayo? Hindi, wag na. Mabilis lang naman ako. O bakit? Ano bang nangyayari? Bakit ang tamlay mo yata? Parang nung isang araw ka pa ganyan. Okay lang naman ako. May nagawa ba akong mali? Magdadalawang linggo pa lang simula nung nagkaaminan tayo na gusto natin ng isa't isa pero iniiwasan mo ako nitong nakaraan. May problema ba tayo? Kaloy, ayaw mo na ba talaga kay Becca? Ha? Ano mga klaseng tanong yan? Hindi mo na ba gustong magkaayos kayo? Mahigit 2 buwan pa lang naman yung lumipas ah. Pwede nyo pang maayos kung ano man yung naging problema ninyo. Kung ano man yung nangyari sa amin ni Becca, tapos na yun, tinapos na niya. Pero paano kung gusto niyang makipag-ayos sa'yo? Hindi na siguro niya yun gagawin. Ilang beses ko nang pinaliwanag ang sarili ko pero hindi naman niya ako pinapakinggan. Binlock niya ako sa lahat ng social media accounts ko. Pinuntahan ko pa siya sa bahay nila pero hindi naman niya ako nilalabas. Pero bakit blinak mo na rin siya? Gusto ko na rin kasing ipagpatuloy ang buhay ko. At isa pa, gusto ko mag-focus sa'yo. Melody, alam kong kaya ka nagdadalawang isip sa kahantungan nating dalawa ay dahil sa naging sitwasyon namin ni Becca, di ba? Naiintindihan ko naman kaya nga hindi kita minamadali. Masaya na ako sa kung ano man yung meron sa atin. Ang mahalaga nakakausap kita, nakakasama kita, naihayakap kita. Pero Kaloy, nahihirapan na ako eh. Bakit? Paano bang nahihirapan ka? Ano bang dapat kong gawin para maging okay ka? Layuan mo na ako. Tigilan na natin to. Ano? Layuan ka? Tsaka anong tigilan? Melody, wala pang tayo nasisimulan eh. Tapos patitigilin mo na ako? Kasi Kaloy, nahihirapan na ako eh. Hindi ko na rin kasi alam kung paano ko haharapin si Becca na kasama kita. Eh hindi naman tayo nagmamadali na harapin sila, 'di ba? Okay naman tayo na ganito oh. Nakikita ko kasi kung paano nasasaktan yung kaibigan ko. Siguro Kaloy, pareho lang tayong nabigla sa mga nararamdaman natin. Siguro kaya kita nagustuhan kasi kasing gentleman at kasing bait mo yung last ex ko. Ano? Tapos siguro ikaw, hindi ka pa talaga nakaka-move on kay Becca at namimiss mo yung may nakakausap ka. Kaya sa akin mo na ibaling yung atensyon mo. Melody, hindi ganun. Gusto talaga kita. Walang kinalaman si Becca sa nararamdaman ko para sa'yo. Nasasabi mo lang yan. Pero ang totoo baka mahal mo pa si Becca. Hindi na nga. Ikaw na ang kasama ko ngayon, Melody. So, huwag natin pag-usapan yung nakaraan. E paano kung sabihin ko sa'yong gustong makipag-ayos sa'yo ni Becca? Ano? Nagkausap kami nung isang araw. At sinabi niya sa akin yung dahilan kaya kayo nag-break. May nakita raw siyang kalandian mo sa chat. Sinabi ko na ngang wala lang yun. Eh siguro para sa kanya malandi na yung mga reply ko. Pero hanggang doon lang naman yun eh. Hindi ko naman siya niloloko eh. Hindi naman ako nakikipagkita sa ibang babae. Sinabi mo ba yun sa kanya? Oo, pero hindi naman siya nakikinig sa akin. Lahat ng sumbat na binato niya sa akin parang hindi ko siya minahal. Pero minahal mo siya, diba? Siyempre naman. At mahal mo pa rin siya, diba? Oo. Ewan. Hindi na nga, Melody. Ayoko na. Tapos na kami. Eh paano kung sabihin ko sa'yong mahal na mahal ka pa rin ng kaibigan ko? Ha? Ano sinabi mo? Sinusubukan niyang makapag-usap kayo. Pero hindi ka na niya makontak dahil blinak mo na nga siya. Eh kasi ganun din yung ginawa niya sa akin kaya akala ko ayaw na niya. Gusto mo pa siyang makausap, diba? Melody, hindi na. Ayoko. Papalampasin mo pa ba tong pagkakataon na to? Eh paano tayo? Melody, masaya na ako sa'yo eh. Masaya na ako sa atin. Pero yung sayang yan, malabo yan eh. Kaloy, siguro ang dapat nating gawin ngayon, mag-isip-isip muna. Isipin mo kung ano ba talaga yung gusto mong gawin sa inyo ni Becca.
Tapos na nga yun. Nasasabi mo nga yan kasi ako yung kaharap mo ngayon. Pero kung nandito si Becca, kaya mo bang sabihin sa kanya yan, ha? Ha? Kita mo na? Kaloy, masaya akong nakilala kita. At kung ano man yung naramdaman natin para sa isa't isa, siguro hanggang dito na lang yun. Melody, kung hindi ba tayo nasa ganitong sitwasyon, sa tingin mo ba may pag-asa tayo? Hindi ko alam, Kaloy. Pero ang sigurado ngayon, kahit gaano pa ako magiging masaya sa isang bagay, pero kung magdadala man yun ng sobrang sakit at paghihirap para sa mga kaibigan ko, hindi ko napipiliing maging masaya. Mas importante sila para sa akin. Melody. Siguro, ito talaga yung dahilan kaya nasama ako sa sitwasyong to. Siguro, ako yung ginamit ng tadhana para malaman mo kung ano yung nararamdaman pa sa'yo ni Becca. At para ma-realize mo kung gaano mo pa siya kamahal. May panahon pa naman, Kaloy. Maaayos nyo pa yan kung gusto nyo. Paano ka? Ako? Sanay naman ako sa ganito, Kaloy. Ilang beses na akong iniwan. Ilang beses ko na tong nadaanan. Ganon talaga Melody, masaya talaga ako nakilala kita. Lahat ng naramdaman ko para sa'yo, lahat ng yun totoo. Mabuti kang babae at maswerte ang lalaking pipiliin mo. Sige na, Kaloy. Hanggang dito na lang siguro ang lahat. Salamat sa saya. Salamat sa sakit. Salamat sa lahat. Aalis na ako. Popoy at Bea, ang sakit. Sobra. Sa maniwala kayo o sa hindi, sa konting sandaling nakasama ko si Kaloy, alam kong nahulog na talaga ako sa kanya. Sobrang gusto ko siya na umabot nga sa point na handa akong sumugal para sa amin. Pero siguro nga may ibang plano ang tadhana. Siguro sinadya talaga na makita ko mismo kung paano nasasaktan si Becca at kung gaano niya kamahal si Kaloy. At siguro sinadya rin na makita ko na mahal pa ni Kaloy si Becca. Ako lang siguro yung ginawang tulay para sa kanilang dalawa, para malaman nila kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Masakit sa akin na pakawalan yung sayang nararamdaman ko, pero hindi ko yon pinagsisisihan dahil alam kong yon ang tama. Pinagpapaubaya ko na lang sa tadhana ang lahat. Kung magiging sina Becca at Kaloy, sana maging masaya sila lagi. At kung magiging kami man ni Kaloy, sana mangyari yon sa panahong nakausad na ang lahat. Sa panahong hindi na masakit para sa lahat. Kaya ko namang magtiis at alam kong makakausad din ako. Unti-unti, pero kakayanin. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko. At more power sa inyo. Lubos na gumagalang, Melody. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Pinaubaya. Mga kapamilya, oras na natin, it's 18 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon, 2:18. Diba? Ito na nga po yung pagtatapos ng kwentong ito sa atin ni Melody. Ayan, wow ha. Oh, almost but not quite. Nandun na pero hindi pa rin pala para sa kanya nang dahil sa pinagdaanan ng potential jojowain
Potential jojowain. Kaya naman ang tanong ko naman, 'di ba? Okay lang ba talaga para sa inyo, mga kapamilya, mag-comment po kayo na wag nang ituloy yung kasi parehas naman sila nararamdaman itong si Kaloy. 'Di ba? Gusto siya ni Kaloy, gusto rin siya ni Kaloy. It's just that gusto siya ni Kaloy, gusto niya rin si Kaloy. Okay? It's just that merong pinanggalingan si Kaloy na very close kay Melody. Pero nangyari ang lahat nung tapos na yung relationship. Hindi naging sila, ha? Okay? Linawin po natin yan. Hindi naging sila, nagkaroon lang ng mutual understanding. Tama ba yan? Mutual understanding. Ayan, hindi mo na ba itutuloy yun? Or, sige, itutuloy ko na rin for the sake na, teka lang, mahal ko yung kaibigan ko, kaso mahal ko na rin itong taon to eh. Parang ang tanong mo ba, Popo, is okay lang bang jowain ang ex ng best friend mo or ng kaibigan mo for that matter? Kahit hindi na best friend kahit kaibigan lang okay lang bang jowain? Ay hindi, iba ang level, Bea. Iba ang level kapag one of your closest or best friends, okay? Best friend. Kapag kaibigan lang, kasi ang kaibigan medyo ilagay natin yan yung, sige, kabatian mo lang, kakwentuhan, pero hindi ganun kalalim. Ito malalim na, ilagay na natin sa best friend. Sige, ilagay natin sa best. Kamorkada sagot sa comment section. Okay lang bang jowain ng ex ng best friend mo? Oo o hindi. At syempre, lagyan mo na rin kung bakit yun yung napili mong sagot. Pero ngayon pa lang, Popoy, ako sasabihin ko na, ilalapag ko ng aking baraha. It's a very no for me. It's a witchy kills for me. Kasi, di ba kayong mga lalaki, meron nga kayong tinatawag na bro code, di ba? Kami yung mga babae, meron din kaming girl code. Ay hindi, pang bro code lang yun. Wala ang mga girl code nun. Bro code lang ang tawag doon. Di ba? Napaka-makasarili mo. Ayaw mong ipahiram yung code na yan. Pero hindi. Kasi ganito, Popoy. Sa tingin ko, kahit sinong maging ex ng best friend mo pa dapat off limits na. Kasi parang yun kung yung for the lack of for a spicier comparison, kung ano yung natikman na nung best friend mo, kung ano yung nakain na ng best friend mo, huwag mo nang huwag mo nang pakialaman. Kung nandun na yun sa plato niya, andun na yun sa plato niya. Kumuha ka ng sarili mong plato, kumain ka ng sarili mong pagkain and everything. What if, sige, wag na tayong umalis sa plato na yan, dyan sa pagkain na yan, Bea. Di ba, minsan naman, dahil sa best friend naman kita, tiwala naman ako sa'yo na malinis ka, diba? Wala ka ng mga sakit. Minsan yung ayaw mo na, inayawan mo na, minsan kukunin mo pa. Tapos tsaka mo mapapag-isipan na balikan. Pero sandali, nandito na yan sa plato ko gusto ko na rin. Kainin ko rin. Wow! Boy, diba? Boy, yung mga, kung ex-kalandian lang ng BFF mo, hindi naman naging sila, baka, 'di ba? Baka pwede pang magkaroon ng magkaroon ng case-to-case basis 'yan. Pero kung naging jowa na, ibig sabihin, kinain na, ginuya na, niluwalag. Kakainin mo pa ngayon, Popoy? Yung tira-tira. Siyempre, yung pinagnuyaan, pinagnataan, kababoy naman. Hindi naman. Yung tira-tira, yung mga nasa gilid-gilid. O yung mga... Walang tira-tira po. Gilid-gilid. Kahit tira-tira. Kinain lahat? Sige. Kahit tira-tira. Siyempre, kinamay-kamay na yan, di ba? Kinukurot na yan and everything. Hindi na, with chikels na. Hindi kasi po, isipin mo O sige, kung jojowain mo yung jowa nung BFF mo. Paano kung makikita kayo sa mga events, sa mga gathering? Napaka-awkward kaya nun. Kasi isipin mo, andito yung babaeng hinalikan, niyakap-yakap nung jowa mo yun dati, di ba? Naging sila, nakalandian niya, nagyakapan, kung ano na pa nangyari, tapos makakasama mo sa isang event. Napaka-awkward nun, Popoy. I cannot. Hindi ko masisigura yun. At saka, Poy, so mas gugustuhin mo yung galing sa ibang tao, malay mo may sakit pa yung ibang tao, o yung best friend mo, at least na-monitor mo, di ba? Wow, na-monitor! Kahit pa, sa loob ng kwarto. Siyempre, sabihin nung kaibigan mo, naku friend, nagkaroon ako ng STD nang dahil sa jowa ko. Di ba? Ganun naman, magbe-best friend kasi. Magbe-best friend eh. Pero po, at saka para kasing trinaydor mo yung best friend mo. Kasi parang, hindi...
hindi nga nag-work sa kanila, 'di ba? So anong assurance ang makukuha mo na sa inyo magwo-work? Ang dami-dami isda sa dagat, BFF. So, wag ka nang mangisda dun sa sa teritoryo ng friendly mo, nakakaloka. Yes, nandun na tayo, Bea. Pero sabi mo nga parang tinraidor. Pero hindi. 'Di ba? Parang tinraidor mo pero hindi. Ang magmumukhang pagtatraidor lang talaga dito ni Melody kung pagpapatuloy niya, no, kung gugustuhin niya. At dun sa mga katulad ni Melody. Dito kasi sa kwento nagpaubaya na si Melody 'di ba? Pero magandang pag-usapan din natin ito kahit papaano kasi sabi mo nga kanina, no, case to case basis. At case to case basis din. Tapos sinasabi mo ano yung assurance na magiging hindi sila naging success. Of course, you're a different individual. 'Di ba? You are a different partner kaysa doon sa kaibigan mo. Hindi sila nag-swak. It's just that nauna silang naging magkakilala, naging magjowa sila, kay may ginawa sila, kay walang ginawa ng sila lang. Yun lang ba talaga naiisip natin kapag magkaka-partner na tayo na yung pagka nagtikiman na sila, nagganyan, wala bang ibang ma-enjoy? I mean, yung bonding nila, yung emotional bonding, other than this sexual bonding that partners do? Diba? Of course, hindi. Awkward na makita mo yung dating jowa, nakasama yung kaibigan mo, pero hindi ka ba rin na-awkwardan doon sa pakiramdam mo? Na kapag nagkita kayo, gusto mo pa rin siya, pero you just have to pretend na hindi ko dapat siya gusto, pinipigilan mo yung sarili mo. 'Di ba? Parang afford mo naman ang isa. Sige, balik tayo sa pagkain. Afford mo naman yung isang pagkain. Ino-offer sa iyo, may pambili ka, available pa, available na ulit. It's just that naituro na siya ng isang kaibigan mo. Hindi na ba pwedeng piliin din the same the same delicacy? Wow! Well, Poy, una yung sabi mo na hindi ka ba ma-awkward na magkakasama kayo pero may nararamdaman kang kakaiba. Well, you have to suck it up. Okay? Lulukin mo kung ano may nararamdaman mo na yan. Kasi first and foremost, may nauna na sa'yo. 'Di ba? Sino may problema? Sila ba? Kasalanan ba nila? Which kasalanan mo. Kasi nakita mo na nga na mag-ex na Ba't mo naging kasalanan? Nahuli ka na nga. Hindi, kasalanan mo kung ano may nararamdaman mong feelings, hinayaan mo mapakahulog-hulog, ganyan-ganyan. Kasi dapat mga kamarkada, sa umpisa pa lang, lahat na ng mga naging jowa ng kaibigan mo, off limits na yan. Hindi na dapat ini-entertain. Wala nang tanong-tanong, wala nang duda-duda, wala nang what if. Kiss na yan. Kahit ba sabihin natin naka-move on na in everything, kulang ka sa lalaki, Day? Ha? Hindi ka ba makahanap sa medyo malayo-layo? Kailangan talaga ganito kalapit, agad-agad? Sana. Mahal na ang gas ngayon. Mahal na ang gas kaysa babiyahe ka pa. Oy, Poy, eto, may nakita akong kakampi mo. Si Riyashi, mahal kita. Sabi niya, sa akin okay lang kasi tapos naman na kami. Pero kailangan, naka-move on na ako. O paano yun? Ito kasi masyado malapit, masyado malapit. Nagkabe-break lang ngayon, tapos nagkakilala kayo. Doon lang naman kayo na-attract sa isa't isa, sabihin na natin sa mga sumunod na buwan. Tsaka lang kayo nagkaroon ng tuloy-tuloy na communication nitong si Kaloy tsaka si Melody. Ayan, pero talagang the feeling is the feeling that's mutual is so special. How can you deny that? Kasi alam mo, para sa akin lang hindi naman sa sinasabi ko na mali kayo. Hindi ko rin kasi masabi na mali ako 'Di ba? How can you? Hindi ko masabi na mali ako kasi ganito, Bea, no? Ang hirap, sabi nga nila, mahirap naman loko ng ibang tao. Correct. That's true. Pero mas tama rin na mahirap lokohin ang sarili mo. Lalo't gusto mo, pero kailangan mong ayawan. Boy, hindi lahat ng feelings kailangan sagutin. Hindi lahat ng feelings kailangan ibalik. Kung ganyan ang magiging pag-iisip mo na paano naman yung feelings ko ganyan-ganyan, di halos lahat na ng tao ng two-time. Kasi paano yung feelings ko ganyan-ganyan, di ba? Hindi lahat ng nade-develop na feelings kailangan replyan, kailangan bigyan ng kasagutan, kailangan i-reciprocate. Minsan may mga feelings kasi na wala sa lugar, Popoy. O sige, ganito na lang.
Sige, bibigyan kita ng kahit Sana paano. pera, ha? Hindi. Kahit paano Ay, mag-a-agree ako sa'yo. Ay, kung sa hindi point pera, wala na. Ayoko nang may bibigay ka tapos hindi Itong pera. programa na to. Sige, na tayo. Sige, eto. Yung part na, ang pinaka nakikita ko kasing mali is napakabilis, di ba? Agad-agad, nagka-connection na agad si Kaloy, tsaka si Melody. Siguro bigyan natin ng taon, Popoy. Siguro bigyan natin mga 5, 10 years, o baka sige, pwede na yan. Kasi totally, na yan, super duper healed na and everything. At Ang wala kapalit na nito, sigurong pagtanda kaso. mo, tsaka ka lang pwedeng umibig doon sa ex ko pag matanda ka na. Again, Poy, ang daming isda sa dagat. Okay? Kung Bakit gusto mo yung ba- tao na alam yan, mo, sige, panindigan mo. Oo, Ano? pero alam mo, okay na ako dun sa sinabi mo na you just have to wait, 'di ba? A little longer. Tama 'yun Pero yung para sabihin mo sa akin, Bea, na ang daming isda sa dagat talaga ba? Ikaw ba kahit ang dami-daming gwapong mga lalaki manliligaw sa'yo? At kung sakali, your husband now, si Jason, pasok natin sa kwento. Siya yung nandun, siya yung gusto mo. Oo, siya yung gusto mo talaga. Pero meron pa siyang jowang iba doon. Talaga bang will you settle for anything less than Jason? Well, Popoy, Dahil sa sinabi mo, yan, marami namang isda sa dagat. Ayun na yung keyword, Popoy. May jowaers na yung Jason. Ibig sabihin... Hindi, naging jowa ng kaibigan mo. Ayan, naging jowa ng kaibigan mo. Same equation. Poy, paano? naging jowa ng BFF ko I'm sorry, but I'm gonna have to pass for that very handsome man na Jason. Dahil Pwede ba natin pakita si Jason? Wag, naka-boxer lang. Naginit daw Oo, I would have to pass. Poy, may prinsipyo ako, Poy. May respeto ako sa mga tao sa paligid ko, Poy. Hindi ko ipagkakalulon yung pagkakaibigan alang-alang sa kalandian. Alam mo, hindi kalandian ang pagmamahal. Okay? Ibahin po natin yan. Alisin natin sa utak yan. Kaya magkaiba yung salitang pagde-describe dyan sa pakikipaglandian at sa pagmamahal ay magkaiba yun. Okay? Magkaiba. Mas may lalim yung pagmamahal, yung landian, very lang yan, napakababaw lamang yan. Ayan, pero ito na lang, Poy. Yung salitang lumapit ka nga sa mic. Yan, mas maganda pagka ganyan ang sinasabi mo, yung hindi ka namin naririnig. Tama yung yan, salitang delikadesa, Poy. Then nahugot ng very very slight. Ang intense kasi, gusto ko iba to kasi sa itong mikropono ko Pag-usapan natin yan. Nawala na naman. Natatakot ka na ba? Natatakot ka na ba? Pwede ka naman mag-announce na hindi ka a-attend. Uy, ina-announce niya. Ina-announce naman Ayun niya. Nga, pwede na nga mag-announce na hindi ka a-attend. Ina-announce nung taga-announce niya. Hindi siya Ayun nga. Oo, anyway. Uy, delikadesa na lang. Diba? Kahit yun na lang ang itira mo. Kasi po, I'm telling you, hindi si Kaloy ang nag-iisang lalaki sa mundo. Siya lang ang nakikita mo ngayon kasi doon ka lang nakatingin. Kung gawin mo kayo tumingin sa iba, meron kang makikita. Well, again, kung kayo talaga ni Kaloy, siguro magiging kayo eventually. Pero for now, ikaw ang may hawak sa feelings mo, ikaw ang may hawak sa decision making mo, gamitin mo yung utak mo, 'di ba? Wag lang puso ang pairalin. Uy. Yeah, pero kasi sabi mo kanina, hindi ka talaga papayag, not at all. You will have to pass. Sabi mo, hindi, pass na muna talaga ako dyan. Pero kasi, sabi mo, siguro maghintay ka ng 5 years or 10 years bago maging kayo. Di pumayag ka rin. Sabi ko nga, diba? O sige, bibigyan kita kahit papaano na nga pag-agree kasi ayoko namang i-shutdown agad-agad yung idea. Kawawa naman yung ibang mga kamorkada natin, di ba? O sige, kung gusto niya talaga, kung gusto yung ipilit, mapilit niyo Pero bigyan nyo ng wag yung katulad nitong ginagawa ni Kaloy na agad-agad, ganyan-ganyan. Magtira naman kayo ng respeto para dun sa tao, para dun kay Becca. Kung gusto niya talagang ituloy ang ganyan, hindi nyo mapigilan, titigas ng ulo nyo. Di maging open kayo. Wag nyo pero alam mo, ito ng ganyan-ganyan.
Eto, sabi ni Jean Sheila, bago mawala, nangyari yan sa high school barkada ko. Boyfriend ni A ang nauna, tapos nag-break sila. After that, naging asawa na ni B, but they're okay with it. Diba? Ay, ang siguro tanong, lumipas yung mga timeline. panahon. Timeline, Oo, diba? gaano Oo. katagal. Lumipas yung mga panahon. Hindi yung ganyan Pwede. na barkada, na fresh na Yan. fresh. Basa pa tayo ng ilang sabi ni Sergio Gonzalez, para sa akin mas importante pa rin ang kaibigan. Nag-oo ako kasi alam ko lahat ng sasagot hindi. Kaya para maiba lang. Napakaganda ng comment mo, Sergio. Inasahan na namin yan mula sa'yo. Ito, galing kay si Shinea Chan, ayan. Ate Melody, napakabuti mong kaibigan. Hindi ka nagpaka-selfish. Talagang karapat-dapat kang i-treasure as a friend. Mabuti nalaman mo muna bawat sides nila para malaman mo totoo nilang nararamdaman nila para sa isa't isa at napatunayan mo base sa sagot ni Kaloy na may nararamdaman pa din siya para kay Becca. Mabuti na lang at nalaman mo ng maaga. Hindi man si Kaloy ang para sa'yo, mahanap mo din ang para talaga sa'yo. Aha. Ayan, sige. Sabi naman ni Luella Dumaog na meron pang pabaon na 20 stars. Thank you to Luella. Sabi niya, para sa akin, it's a big what? It's a big mouth coming from a big mouth. Of course, every word that's coming out of her big mouth are big words. Okay, hindi joke lang. Ayan, para sa akin, a big no. Kasi nakita at nalaman mo na ang sweetness ng dalawa at yung heartbreak nila. Kaya bakit mo papatulan yung taong nanakit sa best friend mo? Kaya kung ako niyan, lagyan mo ng malaking X ang noo ng ex ng best friend mo. Ano to? Para may tanda, ganyan. Araw-araw, Ash Wednesday. Oh, laki nung no ni paano yung no ni Luella Dumaog? No. Dapat umi-echo yun, di ba? It's a big no. Si SP Bugtong nabuhay. Sabi niya, DJ Bea, di lahat ganyan pag-iisip ng tao. Yung iba pag nakita nila at na in love na siya, isipin na nila, yun na yung the one nila. Sometimes, ganun talaga. Pag na in love, di mo na talaga mapipigilan. Sabi niya, Annabelle de la Peña, yes, Popoy, agree ako sa'yo. Malay mo naman sila ang meant to be talaga. Diba? Minsan kasi may mga ganyan din, Bea, no? Naging ex ng isa sa mga best friends mo, pero dumaan lang talaga sa kanya. Bago dumiretso sa'yo. Siya lang yung naging paraan para makilala ka niya. Yan. Para naging ulam yan na tinikman o hindi tinikman, tinanggihan, para sa'yo ay para sa'yo. Yan, kailangang abangan, di ba? Sabi niya, Rolane Alit, DJ Poy, sige, sabihin na lang natin na hindi, napipigilan ang damdamin. Pero mas okay sana kung magka-closure sina Kaloy at Becca. Tapusin muna ni Kaloy ang issues nila ni Becca before siya pumorma kay Melody. Yun na yun. Actually, alam mo, Popoy, nag-aaway tayo dito, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, red flag tong si Kaloy. Diba? Dahil, alam mo yung parang kaka-break lang kay Becca, pinormahan agad yung, anong tawag dito? Pinormahan agad yung BFF best friend and everything. Oo, hindi mo na hindi mo na nagbanlaw ng bonggang-bongga, hindi mo na nagpahinga ng bonggang-bongga. Banlaw, pagpag, ano bang gusto mo? Hindi man lang holy water muna ng very, very slight. Forma agad, jowa agad ang hinanap, di ba? At hindi lumayo, jowa agad, bumali lang very, very slight, yun agad ang pinormahan. May something dito kay Kaloy. Hindi ko napupusuan yung mga ganyang tao, Poy. I'm sorry. Pero mga kapamilya, sa oras nating 2:37, hindi naman po kami nag-aaway ni Bea dito. Hindi kami nag-aaway, nagpapaliwanagan lang para malaman natin yung mga pasikot-sikot, para mas mapag-usapan pa natin. Kasi iba-iba naman syempre ang atake ng mga kwento ng mga ng mga magbe-best friend na napupunta sa kanya yung jowa, yung iba pumapayag, yung iba hindi pumapayag. In the case of Melody, yes, I agree. Okay? Hindi ko sinasabi mali yung mga sinasabi ko. It's just that yung mga detalye
sa bawat kwento. Katulad nga niyan, di ba, I agree dun sa sabi ni Bea, siguro after 3 years or 4 years, o basta kung naka-heal na yung best friend mo, and you can talk about it, di ba, na pumaporma sa akin yung ex mo, okay lang ba, friend? Di ba, yung medyo mas maluwag na sa'yo na makapagsabi, makapagpaalam, okay lang, sige na, wala naman na kami niyan, friends na rin naman kami. Katulad nung nangyari kay Kaloy at kay Becca, pero hanggat nasasaktan pa kasi si Becca, and si Kaloy hindi pa rin, I don't think, nakaka-move on fully from Becca. Why? Kasi ayaw niya pang makipag-usap. Diba? Ayaw niya rin makipag-usap pa. Wala pa silang closure. We just have to be respectful. Kahit pa nga gustong-gusto natin. Alam ko na kapag ka na-meet mo yung special na tao, the feeling is just too strong. Diba? Na parang gusto ko na. This is the moment. Well, lahat naman po ng mga pagkakataon na moment na meron ka. 'Di ba? Basta kapiling yung gusto mong tao, yung mahal mo na nung moment na yon ay special. But sometimes you just have to slow down, lalo na kapag may mga complications. Katulad nito ex ng BFF mo. Okay, ex ng BFF mo, respeto para sa BFF mo, respeto para doon sa boyfriend niya, baka hindi pa rin naka-move on. I mean, it could mean anything eh. Pwedeng boyfriendin ka para saktan yung BFF mo, I don't know. 'Di ba? O kaya para mapalapit ulit sa kanya, ikaw ang magiging tulay. You have to protect yourself. 'Di ba? Unless ay naka-move on na ang lahat, silang dalawa, and then nandyan pa rin siya, masigasig na manliligaw, siguro yun yung depende sa inyo. 1 taon, 2 taon, 3 taon, kung ano na talaga yung maginhawa at wala nang samaan ng loob. Pumaporma sa akin yung ex mo, friend, pero maganda may paalam pa rin naman. May pasabi kay friend. Yeah, may pasintabi bago magpatuloy. Kung sakasakali. Kung ganun ka pa rin kaganda from 2 years ago. Kung ganun pa rin ang feelings. Pero para sa akin, mga kamorkada talaga, bago kayo, pag nagmamahal ka talaga, hindi lang talaga puso ang kailangan gamitin. Kailangan gamitin mo rin yung utak mo at wag na wag mawawala yung mga prinsipyo nyo. Kung ano man, regardless kung ano man yung pinaglalaban yung prinsipyo, hanggat kung mapapanatili mo naman yung peace of mind mo, ikaw at yung mga tao sa paligid mo, sige, go push. Pero wag na wag mong kakalimutan na mas masarap magmahal ng isang tao nang wala kang nasasagasaang iba. Yun lang naman ang akin, Popoy. Kaya bahala na kayo sa buhay nyo. Matatanda na kayo, kaya nyo na yan, okay? Yes, oo. At pwede naman maghintay. O kaya nga maghanap ng iba. 'Di ba? Mga kapamilya, oras na natin 41 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Bago po kami tuluyang magpasalamat, ito ang ating mga gumanap na magagaling, 'di ba? Yes. At biniyak na naman ang ating comment section for today. Ayan, meron lang mga para may mga technical na nangyari sa comment section natin. Hindi rin ako makareply. Wala po kaming kinalaman dyan baka si Facebook po yan. Bakit parang kasalanan po namin? Hindi po namin kasalanan yan. Kasalanan ni Facebook yan. Anyway, thank you so much, Jamie Rubio, na gumanap bilang Melody. Si Becca, Cindy Bacena. Best Actress, DJ Bea, para kay Sheena. Si Dan Lloyd Capuchon, para kay Kaloy. Si Kenneth Ancero, Ate Riza. Ang nagsulat, Aileen Capuno, at ang nag-edit, Jocko Loco. Thank you so much, guys! Yun, thank you so very much. At syempre, bukas meron na naman tayong pagsasalu-saluhan at baka pagtatalun-talunan na naman na kwento na pagsasamahan natin ng tanghalian. Kaya naman, ito po ang aming patikim. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Para tayong mga tanga, no? Ngayon lang tayo nagsabihan ng feelings. 2 years down the road, saka lang natin sinasabi to. Dear MOR. Good time. Good time, ha? Diba? Pag kami, hindi nagkaroon ng good time sa storya na yan, ha? Kaya mga kapamilya, ipagpatuloy po natin hanggang bukas, Kung ayaw ng sumpa, i-share ang ating Dear MOR story every day. Tuloy-tuloy po ang sumpa na yan. Maraming salamat po sa marami nating mga sharers ngayon. Gumising po kayo. At syempre, para madoble ang blessings ninyo, mag-share din kayo ng mga pa-stars, ng mga anong tawag mo dyan?
super chat, super sticker. Super stickers, ayan, para lalong bumongga ang love life ninyo o ang professional life ninyo o yung unprofessional life ninyo. Ang hindi lamang po tatamaan nito ay yung mga scammer. Ha? Nung swerte na sinasabi namin, yung mga scammer, hindi po tatamaan ng swerte. Oo. Okay, kaya mga kapamilya, bukas samahan niyo po ulit kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, gorgeous V, Bea. At ang lagi nga po namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano pang mangyari mga ka-family, please stay happy. Bye!